Gabi, mga kababayan ko na mga Pilipino. Ang balitanong din ito, o di kayo isang share. Pagtulong-tulungan na. Dito ka sa kita. Ganito po yun. Sa Hello, Pilipinas, police. alin po ba ang mahal ng mga Kristiyano? Sa aking idea, mas nakakahigit na mahal ng mga Kristiyano, ang mga Pilipino, si Jose Rizal. Bakit? Si Jose Rizal po ay ginawa ng estatwa, nakabarong siya. Nakabarong. Maganda yung damit niya. Si Dr. Jose Rizal. Pero sa palagay nyo, yung nasa mga simbahan po, na heart feeling po ko dahil si Jesus Christ, hindi po ako magiging ganap na isang Muslim kung hindi ko tatanggapin si Jesus Christ bilang isang propeta. Pero nakikita ko po doon sa mga simbahan, hanggang ngayon, hindi nakapili si Jesus Christ ang kanyang estatwa. So kaya ako sinabi na mas mahal ng mga Kristiyano, si Dr. Jose Rizal, kasi ginawa siya ng estatwa na nakabarong siya, magandang tingnan. Kaysa kay Propeta Isa alayhisalam, si Jesus Christ. Yun po ang share ko sa inyo po. Ano po sa palagay nyo, mga brother? Dito ka lang. Huwag kang malayo. Ay hindi po natin masisisi yung mga kapatid natin mga sa ibang pananampalataya na ganun yung pananaw nila kay Hesus Kristo sa simbahan, yung estatwa ni Hesus Kristo na nakabitin sa cross at balabal. So ito ano lang natin, sabi maraming nagsasabi na mga ibang pananampalataya, di natin ibang pananampalataya na mahal nila si Hesus Kristo. So ang tanong namin, gaano nila kamahal si Hesus Kristo? Kung tunay nilang mahal si Hesus Kristo sa kanilang puso, gaano nga nila kamahal? Dahil kung ating bigyan ng pansin, Nakapako, Brad. Ano yun? Yun nga, bigyan nating pansin, mas natutuwa yung mga ibang pananampalataya na si Hesus Kristo ay naipako sa krus. So, tapos sasabihin nila na mahal nila si Hesus Kristo. Yun po ang hindi katanggap-tanggap po sa aking isipan eh. Dahil dati akong Kristiyano, kaya ako naging Muslim dahil doon sa nabasa ko na nung ipinako si Hesus Kristo sa krus. Kasi nung Katoliko ako, lubos akong naniniwala kay Hesus Kristo na siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pero nung nakabasa ako doon sa talata ng Biblia na si Hesus Kristo ay naipako. Brad, may tanong ako sa'yo, Brad. Ganito. Sino ang mas mahigit? Yung Diyos na ipinako o yung taong pumako sa Diyos? Sino ang higit, Brad? Yun nga ang nakakalungkot. Yun nga ang dapat kong So, mahirap po yun. Dahil mas makapangyarihan pa yung mga nagpako eh. Mas makapangyarihan yung insik kasi sila yung nagbibinta ng pako. Ako na. Kayo mga Muslim, hindi kayo talaga nakakaintindi sa aming paniniwala mga Kristiyano. Sa amin kasi, si Jesucristo, Diyos at tao. Kung siya ay napako sa cross, nagpapako siya sa cross dahil po siya ay tao. Kung siya may tinuli siya dahil siya tao. Dahil hindi nyo naiintindihan ang paniniwala namin kay Kristo, siya ay Diyos at tao. Kung siya man namatay, yung pagkamatay niya, yung pagkatao niya. Pero yung pagka-Diyos, hindi po siya namatay. Understood? Parilin ko kayo. Hindi namin naintindihan. Hindi nyo naiintindihan? Dahil sa pananampalatayang Islam, ang Diyos ay hindi nagpakatao. Hindi po namin naintindihan yun. Paliwanag niyo po ulit. Sa inyo po yun dahil Muslim kayo. Kami ay Kristiyano. So, sa inyo ay hindi nagkatawang tao. Sa amin, ang Diyos namin, magagawa niya lahat. Pwede siya maging mosquito, pwede siya maging tao, pwede siya maging hayop. Magagawa niya ang lahat eh. Grabe. Kung ang Diyos nagkatawang tao at naipako sa cross, sino ang mas mataas? Ang pumako o ang ipinako? Hindi nyo alam, sabi ni Jesucristo, Juan 10, versikulo 30, ako at ang aking Ama ay iisa. Isa sila. So, pagka Diyos isa, hindi naman mapatay ang pagka-Diyos eh. Yung pagkatao, napatay. Kung hindi kayo maniniwala, bahala kayo. Pero amin yun.
Huwag kayong reklamo dahil hindi ninyo yung paniniwala. Paniniwala namin yun. Bakit? Anong pakialam nyo? So, nung tuliin si Jesus, tinuli din ng Ama. Sandali lang, Reverend. Linawin po natin yung sinabi mo sa, ano yun? Sa 1 Gs 30. Juan Gs 30. Yung si Jesus at yung Diyos ay isa. Doon po mga kababayan, mga kaibigan, ay marami pong hindi nagkakaunawaan. Dahil kung babasahin natin yung teksto, kung anong sinabi ni Jesucristo doon, Context. teksto. Context, chapter. Sa mga unahin natin dito sa Verse 23. verse 23. Ano ba ang ibig sabihin kung sinabi ni Jesucristo na Ako basa. na Diyos at siya ay isa? O basa, kapatid. Verse 23. Nooy tagginaw, at naglalakad si Iso sa templo sa portiko ni Solomon. 24.